So ito na nga mga kababayan, yung ating pag-uusapan ngayon, ang katanungan, bakit takot ang mga senador pumirma para imbestigahan at tatalakayin sa Senado itong flood control? Ayan na mga kababayan, ako. Ito na nga ang katanungan ngayon, bakit ang mga senador, kalami-dami nila, bakit apat lang ang pumirma? Bakit apat lang ang pumirma na senador? Yan ang katanungan ngayon mga kababayan. Ha? Ang senador po 23. 24 dapat. Kaso si Sani Angara is ginawang DepEd Secretary. So 23 na lang. So ngayon mga kababayan, ang tanong, bakit ayaw nilang pumayag at ayaw nilang pumirma para maimbestigahan itong flood control at malaman kung sino ang mastermind at kung sino ang mga politikong involved. 'Di ba? So ang tanong ngayon mga kababayan, sangkot din ba sila? Nako, Diyos ko mga kababayan eto hindi ko naman sinasabing ano sila, kasali sila. Nagtatanong tayo, sangkot ba sila? Isa din ba sila sa nagnakaw? Kasi bakit ayaw nilang pumirma? Di ba ang kailangan siyam? Bakit apat lang ang pumirma? At eto na nga mga kababayan, no? Puntahan natin dito. Puntahan natin ngayon mga kababayan dito sa ating nakalap na balita. Ito po mga kababayan, panoorin po natin DZRH News po yan television. Ayan, so nakita nyo naman po dyan, si Pampilo Lacson, Bam Aquino, Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. Kaya nga mga kababayan, isa lang talaga ang masasabi ko. Nabudol po tayo noong 2016 ni Digong, na ang sabi ni Digong, 8 diretso daw ang mga liberal senators. Pero ngayon napagtanto-tanto ko mga kababayan, na itong mga liberal senators lang naman po ang malinis na walang sangkot sa pagnanakaw. Kita nyo mga kababayan, ni minsan wala kang makikitang liberal senators na sangkot sa katiwalian. Maski sila pa ang nauuna na pumirma para imbestigahan ang katiwalian, di ba? Ang daming nabudol noong 2016 ni Digong, ang sabi niya, itong 8 diretso, 8 diretso nyo sa inidoro, yung mga hayop na yan. Huwag nyong iboto. Pero ngayon mga kababayan, yung mga pinasok ni Digong na senador, bakit hindi pumirma? Ayan ang tanong ngayon. Bakit yung 8 diretso ngayon ang nangungunang pumirma para maimbestigahan at bakit yung mga pinapanalo ni Digong noong 2016 at saka noong 2022 ay wala mang pirma ni isa? Ngayon ang katanungan mga kababayan, ito ang sabi ng mga netizen, taong bayan ito, buong Pilipinas. Bakit sa dinami-daming senador para di ba, isipin ninyo mga kababayan isipin niyong mabuti. Pagdating sa korupsyon, putang ina itong mga DDS senador. Huwag kayo magalit sa akin, putang ina nyo. Ang lakas ng loob ninyong umakyat sa entablado at magsigaw-sigaw ng pagnanakaw, katiwalian, korupsyon, Marcos resign. Diba? Ang lakas-lakas ninyong sumigaw. So ngayon na imbestigahan na mismo dyan sa ahensya ng Senado, or dyan sa hukuman ninyo, imbestigahan. Diba? So bakit ayaw ninyong, ba't ayaw nyo pumirma? Putang ina, kung sa rally, sigaw kayo ng sigaw, kung saan-saan kayong rally pumupunta, nagkakaraban pa kayo, di ba? Tapos ngayon papipirmahin kayo para busisihin at kalkalin ito, ba't ayaw nyo magsipirma? Ito po mga kababayan, basahin ko po. 4 na senador lang ang pumirma sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y anomalya sa mga multibilyong pisong flood control project. Ayon kay Committee Chairperson Senator Ping Lacson, kabilang sa mga pumirma sina Bam Aquino, Risa Hontiveros at Kiko Pangilinan. At panghuli si Ping Lacson. Tinutukan ng investigasyon ng komite ang mga ulat tungkol sa mga ghost at substandard flood control project, pati na rin ang umano'y kickback na kinuha mula sa pondo ng gobyerno para sa flood mitigation. Ayon kay Lacson, kailangan pa ng 5 pirma mula sa ibang miyembro ng komite
bago maipasara ang report para sa plenary deliberation sa Senado. Ang problema, mga kababayan, bakit ayaw pumirma? 'Di ba? Bakit ayaw nila magsipirma? Yan ang tanong. 'Di ba? Bakit apat lang? Kailangan siyam ang pumirma, kailangan pa ng 5. Bigyan natin ng pagkakataon mga kababayan, baka kasi nag-iisip pa yung 5. Apat pa lang kasi ito eh. Oo. So, yung 5, hintayin natin. Pero mga kababayan, bakit kailangan maghintay? Kung against kayo sa corruption at katiwalian at para malaman at mapanagot itong mga magnanakaw, bakit ang tagal niyong pumirma? Bakit paabutin niyo pa ng ilang araw? 'Di ba? Maraming senador pabor sa magnanakaw ng kaban ng bayan, 'di ba? Sabi ni Sulo. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, dito ngayon, eto na, basahin natin Basahin natin mga kababayan ang reaksyon ng netizen dito sa post ng DZRH. Ayan na, isa-isahin natin mga kababayan. Eto na, sabi ni John Muschietti Ascora. Ayan, Ascora. Pag hilaw pa kanin, wag munang ihain. Masisira yan ng kakain at siguro masisisi ang master cook. 'Di ba? Pag hilaw pa daw ang kanin, wag munang ihain. Masisira ang tiyan ng kakain at siguro masisisi ang master cook. 'Di ba? Sa madaling salita noon mga kababayan, ganito po 'yan, no? Wag muna kasing madaliin, Pag-usapan mo ng mabuti kasi bandang huli mabuko. Sunod, sabi ni Jess, si Jess, Glumalin. Saan yung iba? Nag-alanganin kasi kumpare, kaibigan, kamag-anak at kapwa senador? Ano na ang nangyari sa bansa? Bakit ganito ang mga nasa Senado ngayon? Inuuna pa nila ang kanilang personal na interes kaysa sa sinumpaan sa bayan. Sadyang napakalungkot na ang mga nangyayari ngayon. Dapat lang na siguro baguhin na ng mga tao dito sa mundo at magsibol ng bagong henerasyon na may takot sa Diyos at magawa ng mabuti sa kapwa. 'Di ba? Dapat kasi talaga i-abolish ng Senado. Gagawa ng panibago. 'Di ba? Hindi kumbinsido ang taong bayan sa investigasyon ng flood control. Dapat imbestigahan pa ng malalim. Ito na naman si Dicam. So sino mag-imbestiga? Itin Marens? Putang ina, kwento nila. Unahin na ang pirma kasi pabor sa kanila ang initial report. Unahan na ang pirma. 'Di ba? Sabi dito, speak for itself. Sila lang kumbinsido dahil yun lang gustong ilabas na tinatago sa partial. Dapat kung di pa tapos, meron pang dapat kalkalin. Tignan para masabi natin komprehensibo ang report. Yan nga ang mahirap Kaya nga dapat 'di ba pumirma sila para makalkal na 'yan. Kasi hangga't hindi sila pumirma diyan, ibig sabihin ayaw nilang sumali. Bakit? Dahil ba doon sa sa binalita ng Bilyonaryo News Channel? Ayan, si Tito Sen di rin pumirma. Actually po si Tito Sen, hindi sa pinagtanggol ko siya Dapat panghuli talaga siya diyan na pumirma. Kasi siya yung mag-ano diyan Siya yung mag-approve. Kasi kailangan siyam. So pag umabot ng siyam niyan, tsaka napipirma si Tito Sen. Or siya yung pang-siyam. Hindi kasi siya pwede mauna dyan mga kababayan kasi aprubahan pa niya yan pag-aralan pa niya yan. Kapag ganyan alam mong hindi natatapusin ang investigasyon, case closed, ika nga, it means walang mananagot. 'Di ba? Bakit partial report? Ano pang bridge project sa Ilocos Phase 1? Wala pang Phase 2. Sabi ni Peter Paul, bakit sa Ilocos kayo nagpo-focus? Ba't hindi nyo focusan yung baha sa Davao? Mga senador na ayaw pong mapunta sa katotohanan ng investigasyon dahil partial lang, di kumpleto. Just wasting time and money. 'Di ba? Mga ibang senador gustong pagtakpan ang ibang involved. Pirmahan nyo na, 'di ba? Sap-sap mga investigasyon sa draft, umiwas sa mastermind. Ayan na naman tayo Itong mga, alam nyo sa totoo lang, mga kababayan, itong mga DDS, akala mo ang tatalino nila, di ba? Akala nyo ang gagaling nila pagdating sa may investigasyon. Alam nyo, alam na agad nila yung resulta, alam na agad nila yung mangyayari. Pero pag tinanong mo bakit mo sinuportahan si Duterte, hindi nila masagot. Di ba, mga kababayan? Ang galing-galing nito. Daming DDS,
Ang daming DDS na nagko-comment, ganyan-ganyan daw, ganun-ganun, kaya ayaw daw pumirma kasi partial lang, kasi daw pinagtakpan daw si Romualdez, pinagtakpan daw si PBBM. Oh. So, kung alam nyo na pala na pinagtakpan si Romualdez at si PBBM, bakit ayaw niyong hikayatin si Sara? Isa lang kasi ang tanong ko dyan mga DDS 'Di ba? Isa lang ang tanong ko dyan. Kung alam na pala ninyo kung sino ang mastermind, bakit ayaw niyong hikayatin si Sara? Ayaw niyong sabihan, ayaw niyong puntahan dun sa bahay niya, kausapin yung mga abogado niya na tumayo ka, Inday. Yeah? Pumunta ka sa EDSA or di kaya pumunta ka sa ombudsman, samahan ka namin, no? Ipunin lahat ng ebidensya at isumbong at ikaso lahat kay Marcos. Oh, bakit walang ganung pangyayari? 'Di ba? 'Yun lang naman ang tanong mga kababayan Itong mga DDS, alam nila nung nangyayari na ang mastermind daw si Marcos, si Martin Romualdez, kasabwat daw si Saldico. Bakit ayaw niyong kausapin si Sara? Kasi di ba yan yung idolo ninyo na walang abilidad? Yan yung idolo ninyo na pangmalakasan, di ba? Bakit ayaw ninyong kausapin si Sara? Diba? Bakit ayaw ninyong kausapin? Tapos sabihin nyo, Inday, maawa ka naman sa taong bayan, Day. Ikaw na mismo, Day, pumunta sa ombudsman, tulungan mo kami. Ba't ayaw? Diba? Puro akusa, puro satsat. Kausapin nyo si Sara. Ha? Kausapin nyo si Sara o kung sino mang lakas na loob dyan. Diba? Na magsampa ng kaso laban kay PBBM kasi si PBBM daw ang mastermind. So bakit wala? Yan ang tanong ko Ngayon ang tanong, tanga-tanga ka ba, Kent? Kasi ang mga DDS yan, feeling na talino na naman yan. Paano mo kasuhan si Marcos? May immunity yan. Tanga. Pwede yung kasuhan si Marcos sa ombudsman. Kahit bukas, pwede kang mag-file ng kaso dun. Diba? Sa mga nagsasabi, hindi mo pwedeng kasuhan si Marcos kasi may immunity yan, presidente yan. Tanga. Nandyan ang ombudsman. Nandyan ang Supreme Court. Yeah? Ombudsman at Supreme Court ang magkasabay dyan. Pwede niyong kasuhan si Marcos. Yeah? Sa ombudsman. Huwag pabida mga DDS. Kasi yan na naman ang isasabi nila. Hindi niyo pwedeng kasuhan yan kasi presidente yan Kaya nga si Sara ayaw gumalaw. Putang ina niyo, anong kwenta ng ombudsman? Yeah? Ang ombudsman yan po ang pinakamataas sa lahat ng hukom. Pwede kayong magreklamo dyan, maski ang presidente, walang magawa dyan kung ombudsman, meron niyang contempt power, Sa madaling salita. Diba? Ang ombudsman, merong contempt power, Para kung sakali man na mapatunayan ang inyong mga isinampang reklamo laban sa Pangulo or ninuman, pwede niyang ipakulong. Diba? Ganon yun mga kababayan. So ang nangyari dyan, kapag na-file na ninyo sa ombudsman, kayo na bahala kung ano ang gusto ninyong mangyari. I-impeach nyo ba siya para ipunin ninyo yung ebidensya doon sa ombudsman, gamitin nyo sa impeachment. Ganon yun mga kababayan. Kasi dalawa lang naman yan Kung hindi madala sa impeachment, edi sa ombudsman, simple. Ang tanong, bakit walang gumalaw? Diba? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. At pangalawa, bakit 4 na senador lang ang pumirma? Diba? Wait lang po mga kababayan. Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Kung bakit, sobrang lamig dito mga kababayan, isala ko yung bintana. Dapat nag-open lang ako ng bintana Bakit di nila sasamahan si Sara Lustay? Pwedeng magsampa yan kung meron siyang ebidensya. Kaso wala silang sulit na ebidensya Kaya nga ngaw-ngaw lang sila ng ngaw-ngaw. Panira lang ang alam nila. Yun nga ngayon mga kababayan. Ma'am Alicia, Alicia Icasiano. May galab shoutout po. Yan nga ang tanong. Diba mga kababayan? Yeah, kaya huwag na talagang iboto yung mga yan. Diba, biruin nyo 4 lang ang pumirma. Nasaan yung iba? Yung hindi pumirma 100% nakatanggap ng maleta. Galing sa nakaw ng Kabanang Bayan, sabi ni Solo, di ba? Ma'am Itchin Channel, hello po. Alam ko yung iba dyan, nakatanggap ng kickback yan. Ako, sa mga nagtatanong, Kent, bakit ayaw bang pumirma? Sige nga. Pwede naman natin buksan ang Billionaire News Channel.
Yeah? Grabe, imposible di pumirma si Raffy Tulfo. Sa din yan eh. Oo, 'di ba? Sabi nga doon sa ano, mga 18 Marines nabigyan din daw, 'di ba? Dito tayo mga kababayan. 'Di ba? Nako, bahala kayo sa buhay ninyo basta ako wala akong tiwala sa mga Tulfo. Ito mga kababayan. Ito ha. DPWH project. Ito ha mga kababayan. Sa mga senador. Ayan ha mga kababayan. Kasi actually mga kababayan, marami po talagang senador na sangkot. Ha? Ito mga kababayan, pakinggan po natin. Ayan, ito tayo. May ads lang po ha. Isa din ba sa rason yan kung bakit ayaw nilang pumirma? No senator left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto Mamuna sa Luis, sino ilalim po? ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa tinaguri ang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel, inisa-isa namin na ang laman ng kontrobersyal na dokumento. At narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan na. As a general rule, with very little exception, Dahil ba dyan, ayaw nilang pumirma? Pakinggan ninyo. it is Yusek Maria Catalina Cabral with the imprimatur of Secretary Mark Villar and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for infrastructure or those pertaining to DPWH. O, sino ba nakinabang November dyan? 14, 2025, nang idetali ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Ayan na. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayan Yusek na. Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, naglilaman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP Ang at kintab ng kung sino noo ang ni mga Cabral, proponent no? o nag-request nito. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto. Ayan na. Nilalaman ng DPWH leaks, no? Ang listahan ng mga senador na humihiling ng proyekto sa DPWH. Ayan na, mga kababayan. Biruin nyo ha. Pero kung tutuusin ha mga kababayan, wala talagang karapatan itong mga senador na kumuha ng proyekto. Ang may karapatan na kumuha ng proyekto dyan, kongresista at mayor. Kasi bakit? Ang mayor at congressman ang nakakaalam sa mga problema sa LGU or sa local government unit. Dapat itong mga senador, no? Or congressman, dapat ang trabaho nila ay gumawa ng batas. 'Di ba? Dapat hindi na sila manghimasok at makialam dyan. So ito nga ba mga kababayan ang dahilan na kung bakit ayaw nilang pumirma para imbestigahan at busisihin kung sino ang nasa likod, mga kababayan, ng flood control scam. Pakinggan niyo. At ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Pinakamaraming requested projects umano, si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara, na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero Ayan na may na. 34 projects. Ikatlo si Nako. Senator Joel Villanueva Ala. na may 30 projects. Ayan na. Ikaapat si Senator Amy Marcos Hala. na may 28 projects. Ayan na. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. Hala! 11 projects para kay Senator Mark Villar. Nako! 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Ayun na. Tig-siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. Ah. Ito para kay former Senator Coco Siyam kay Tulfo, siyam kay Revilla.
Ayan na, mga kababayan. Pimentel. Tig-anim naman, sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. Ah. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid, at former Senator Francis Tolentino. O, di ba? 5 kay Bongo, 5 kay Bato, Lito Lapid 5, kay Francis Tolentino 5. O, di ba? Tignan ninyo. Yan, ngayon mga kababayan ang katanungan. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Winnie Gatchalian, at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators JV Ejercito, Robin Padilla, at former Senator Manny Pacquiao. Isa naman para kay Senator Risa Ontiveros. Ito yung Inappropriate intervention. Yung isa dyan kay Risa Hontiveros, yan yung inisyo nila mga kababayan kung yan by amendments or yan by insertion. Yung kay Risa Hontiveros, amendments yun. Inaprubahan ng buong committee yun. Pinaalam niya. Yung insertion kasi hindi nakakaalam, kayo lang dalawa ni Senate President ang mag-uusap. Yun yung insertion, no? Magkaiba ang amendments, magkaiba ang insertion. Hindi ko pinagtanggol si Risa Hontiveros pero binalita kasi yan na amendments. So ngayon mga kababayan, ang tanong, kaya ba ayaw nilang pumirma? Oo, meron kay Hontiveros, Ma'am Ashley Kate. Pero ang problema dun kay Hontiveros kasi, ginawa nilang insertion na yun naman ay amendments. Ibig sabihin, pinirmahan ng lahat, sinang-ayunan ng lahat ng senador na makuha niya ang project na yon, yung isang project. Oo, so pinirmahan lahat ng senador yon. So, ang tawag po doon, kung alam ng lahat ng senador, ay amendments. No? Idinaan niya sa pagkonsulta sa bawat senador. So, pag sinabi nating insertion, yung ikaw nagawa, diniretso mo sa Senate President na hindi alam ng iba. Yan ang tawag dyan, insertion. Sa madaling salita, panluloko. Di ba? Continue. Ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP. Ayon yan kay former Yusek Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Corroborated ang nakuha namin mga dokumento na Di ba? Corroborated. So ngayon mga kababayan, isa lang ang masabi ko dyan. Pagkatapos ba na kumalat ngayon sa social media, di ba? Itong 4 lang na pumirma, baka bukas magugulat tayo kasi Lunes, ang dami ng pipirma niyan. Kasi bakit mga kababayan? Siyempre masisira sila sa 2028. Real talk lang Magulat tignan nyo bukas mga kababayan. Ngayon kasi, na content natin, nagre-react tayo na bakit 4 lang ang pumirma? 23 sila. Tapos makita ninyo kapag alam nila ang feedback niyan, alam nila niyan mga kababayan, Diyos ko, itong mga senador, may mga sariling yan, may mga sariling marites yan sa social media. Siyempre, binamatching-matching Anong kwenta ng mga staff nila sa opisina nila tag 20 piraso, di ba? Alam nyo ba mga kababayan, bawat senador, mahigit 20 ang staff niyan sa isang senador. Maliba, ang alam ko, 20 or 15 pababa. No? Basta hindi bababa ng 10 ang mga staff niyan, bawat senador, mga kababayan. Kaya maliban, imposible na lang, kung dyan sa 10 staff mo hanggang 20 staff mo, hindi manunood sa balita yan na, or Sen, bakit Sen, hindi ka pumirma? Tignan mo Sen, sira ang pangalan nyo. No? Reaksyon ng di ba? Kent, bakit ganyan ang kanilang sinasabi? Sa totoo lang, dapat talaga maimbestigahan para malaman kung nagsasabi ng puwang katotohanan at isaayaw ng abogado nila isa-isa. Imbestigahan bakit kaya? Ewan ko po. Hindi po natin alam. No? Hintayin po natin na may mga senador na mag-react po niyan. Kasi kita niyo mga kababayan, tignan ninyo. Ngayon kasi linggo, siyempre yung mga senador niya nasa bar, nagbabayad ng mga pokpok, yung ibang senador na ang lalaki magbigay ng tip, siyempre habang gumigiling yung pokpok, 250k. Yung ibang senador naman nasa probinsya, di ba, nag-outing with bonding with families, may ganyan-ganyan Walang pasok linggo So pag Lunes, ayan na, magjo-duty na lahat yan. So makikita nila sa feedback, grabe no? Siyempre, mga kababayan, di ba? Vince Ayala, alam mo talaga yung Viva Max, no? Kaya tignan mo mga kababayan, tignan ninyo, bukas. Magugulat kayo yan bukas, tignan nyo. Ang daming voluntaryo. Ako, pipirma ako, saan yung papel? Umagang-umaga papasok yan. Bakit? Ang pangit ng record natin. 2028, hindi tayo bumoto nito. 4 lang bumoto. Patay tayo nito sa 2028. Wala na tayong manakaw na kickback.
Ganyan yan. Abangan ninyo yan mga kababayan. Sinabi ko sa inyo, lalo na pag ibalita sa GMA yan, TV5, ABS-CBN. Naka, 4 lang na senador ang pumirma. Nasaan yung iba? Siyempre, ang isipin agad ng mga netizen nun, nga, bakit ayaw nilang pumirma? Wag na nating iboto ito sa 2028. Bakit? Sangkot ba sila sa flood control? Pag nanakaw, nakatanggap ba sila ng maleta? Alam niyo mga kababayan, ganyan talaga yan. Sabi ko, tignan niyo, maniwala kayo sa akin mga kababayan. Bukas, Lunes, na araw ng Lunes, yung 4 na pirma na yan, aabot ng 15 yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan, ha? Ito sa totoo lang, hindi ako nag-ano dito, hindi to joke ha. Totoo ito. Ngayon, linggo, tapos magbalita. Siyempre, anong oras pa lang naman kasi, wala pa namang balita sa TV. Di ba? Alas 7 pa lang siyempre, ang balita, di ba, minsan alas 8. Ngayon, siyempre, makikita ng mga senador yan. 4 lang na senador ang pumirma. Tapos, mabasa nila ngayon yan sa social media. Lalo, siyempre, ang daming media outlet sa Pilipinas. Magpo-post yan ngayon. 4 lang, si Bam, si Risa, si Kiko at si Lacson lang. So, syempre, ang sabihin agad, ito na, pumuntos na naman si Lacson, pumuntos na naman si Kiko, pumuntos na naman si Bam, pumuntos na naman si Risa. Kaya tingnan nyo, ang tingin sabihin agad ng mga kapwa senador yan, tingnan nyo, ang tingin talaga sa kanila, malilinis sila. Kasi bakit? Nangunguna silang pumirma. So, ibig sabihin, wala silang katiwalian. Di ba? Kayo, tanungin ko kayo, yun bang 4 na pumirma? Di ba? Do you think sangkot sila sa corruption? Kasi kung sangkot sila, hindi ka pipirma dyan. Bakit voluntaryot na una silang pumirma? So, ibig sabihin, malinis sila. Malinis yung konsensya nila. Yung mga senador na nagdadalawang isip, or sa English, 2x2, ibig sabihin, may something. May something. Sa minority, may pumirma din po ba, Sir Ken? Wala po, ma'am, ni isa. Tingnan nyo mga kababayan, tingnan nyo bukas. Tingnan nyo bukas, magkakandara pa yan. Yung mga senador na galing norte, ay putang ina, alas 3 pa lang madaling araw, magbiyahe na yan. Magbiyahe na yan. Kasi tingnan nyo, pag ibalita yan mamaya, GMA, TV5, ABS-CBN, tingnan nyo, pag napanood ng mga senador yan, magkakandara pa yan, yung mga daling norte, yung tag 12 hours ang biyahe. Putang ina, alas 2 pa lang madaling araw, gising na, manong driver, drive! Magdala ka ng damit dyan, diretso tayo Senado. Bakit? Putang ina, 4, pumuntos na sila, 2028, hindi tayo boto nito. Tapos yung ating nito, tapos yung ating, may tawag dyan matapos yung ating karera sa politika nito. Bakit? 23 ka senador, 4 lang pumirma. Baka masabihan tayo magnanakaw nito. Tignan nyo, sigurado yan bukas, mga kababayan, magkakandara pa yan pumirma. Niwala kayo sa akin. Kasi mga kababayan, kahit sa ang social media platform, pag nakita ninyo sa comment section, bakit 4 lang na senador? Yan talaga ang tanong, bakit 4 lang? So yun bang the rest nakatanggap ng maleta? Yan agad ang reaksyon Yun bang the rest sangkot sa nakawan? Kahit kayo, tanungin ko kayo mga kababayan. Ano ang una ninyong reaksyon nung nalaman ninyo na bakit ayaw pumirma ng mga senador para busisihin at imbestigahan itong flood control na to? Bakit 4 lang? Di ba? Bakit 4 lang? Kasi takot ba yung iba? Di ba? Yan ang tanong mga kababayan. Ma'am Gima Alcaracilo po. Yung kay Ma'am Jocelyn Flores. Di ba? Ang tanong kasi ako una pagtingin ko talaga kanya, bakit 4 lang? So ibig sabihin, yung ibang hindi pumirma, alam nyo na. Di ba? Salamat po Ma'am Jenny Delgado. Hello po. Di ba? Kasi ang isipin agad ng tao nun, Sir Amado, hello po. Di ba? Mabuko, baka sangkot, baka may natanggap na kickback, baka may maleta, di ba? Baka isa ito sa diniliveran, kaya ayaw pumirma. Yung iba siguro sangkot, di ba? Yan agad ang iisipin ng tao. Kaya bukas nito, mga kababayan, tignan ninyo tignan ninyo kasi kailangan kasing pirma nito, siyam. Kailangan siyam ang pirma. 4 pa lang, so may 5.
So ngayon mga kababayan, tignan nyo bukas magugulat kay 15 ang pipirma niyan. Maniwala kayo sa akin. Ha? 15 ang pipirma dyan, tapos sasabihin ng mga senador na doon na pag-imbestiga na ganyan, kasali ang pangalan ni ganito, kasali ang pangalan ni ganyan. Meron na nang magsabi, magre-resign ako kung mapatunayan ninyo na sangkot si Jewel Villanueva. Di ba si Bato, ganyan agad ang ginawa? Ay, nako, magre-resign talaga ako bilang senador. Kung mapatunayan ninyong sangkot si Jewel. Sabi ni Bato yan. Tignan nyo ngayon siya, nawala. Kahit alam nila mga kababayan na sangkot sila sa katiwalian dyan o nakatanggap silang kickback, pipirma yan. Kasi bakit? Diyos ko, si Bong Revilla nga nagkanda umiiyak-iyak na nga doon para makalaya lang kasi pag nawala siya sa politika, mawala yung kita Hindi Nako mga kababayan, simple lang yan. Napakadami po mga kababayan Pilipino ang nag-react ngayon. Bakit 4 lang? Bakit 4 lang daw ang pumirma? Ang dami naman ng senador. Isa nga sa mga iniisip nila, bakit yung mga tulpo hindi pumirma? Di ba? Yan ang malaking tanong ngayon, 2 tulpo yan. Tapos, bakit si Tito Sen? Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, bukas yan. Bukas, magugulat kayo dyan, magkakandara pa sa kakapirma yan. Kaso, ako'y paalala lang po kay Senator Robin. Senator Robin, pirma lang ha. Huwag lagyan ng label. Kasi hindi ka pa naman sumusunod. Pag sinabi pirma, pangalan at pirma lang. Huwag mong sulatan doon ako si Robin Padilla, 56 anyos, Filipino citizen, sabay pirma. Walang ganun Senator Robin, paalala lang. Pirma lang ang pangalan. Overprinted name. Sign. Tapos pangalan. Huwag mo nang ilagay kung ilang taong ka na, saan ka nakatira. Kasi iba ka pa naman, hindi nakakaintindi. Ang nakalagay doon, sign with name. Signature over printed name. Alam nyo, nilagay niya doon biography. Diba? Sign over printed name. Hindi sinabing ilagay doon biography. Ang hirap mo pa naman paintindihin. Oy, ako ito, hindi lang kay Senator Robin, sa lahat ng Pilipino. Kapag ka nilagay dyan, signature over printed name, pangalan, tapos ibabaw signature. Hindi nilagay doon na biography, Huwag mong ilagay doon biography. Yun lang. Paalala ko, pag pumirma, hindi biography ang ilagay, Kasi yung iba, ako, si Kent Garcia, 40 anyos, nakatira, ito po yung aking network. Biography ang nilagay kulang lang resume. May dedication pa. Naniniwala ako sa kasabihan. Hawak ko ang brief, Huwag mong tigilan, lahat sayawin. Diyos mio, Marimar. At dahil dyan, 2 pitik ka sa akin. Dahil dyan, 2 pitik ka sa akin. Dahil dyan, sinunod mo ang perma, 2 pitik ka sa akin. Ay, nako. Diba? Ito na, mga kababayan, yung sunod natin pag-uusapan. Dahil dyan, sumunod ka, 2 pitik ka sa akin. Ay, Diyos mio, Marimar.